Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, marami hong napasil ho kahapon po, mga kabida, dun ho sa press conference ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Patungkol ho doon ho sa naging pahayag po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos laban sa kanya, Kasi tinanong kasi ng mga miyembro po ng media, ito kung si PBBM, kung ano yung kanyang reaksyon nung akusahan po siya ni Senator Amy na gumagamit ng illegal na droga, mga kabida. Iba yung sagot ng Pangulo Hindi po natin inasahan po, mga kabida, na yun yung isasagot po niya, ang sabi noon niya, yung babae daw na nagsalita sa harap mismo ng stage, ang pinatutungkulan po niya doon is yung rally po ng Iglesia ni Cristo, ay hindi daw yung kapatid niya, mga kabida. Parang sinasabi po niya na ibang babae po yun ang nagsalita po doon, Anong ibig sabihin po niya, mga kabida, na hindi yun kapatid niya, ang nakita ko natin sa TV. Marami tuloy lumabas na mga pabirong sagot, mga kabida. Keso reincarnated daw yung nagpakita doon. Okay, mga kabida, hindi daw yun si Amy Marcos, it's all coming out from the Ghost Project. Parang ganun eh. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit po ganun yung pagkasabi po ng Pangulo. Was he referring to the behavior na ipinakita po ng presidential sister po, mga kabida? O yung persona mismo ng senadora, yung ibig sabihin po niya na hindi daw niya ate yun. Okay? Sige po, pakinggan po natin si Pangulong Marcos, mga kabida, at saka himay-himayin po natin yung kanyang mga sinasabi po. Narito po. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Ayun. Malinaw po yung sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na hindi daw niya kapatid yung tumayo ho sa stage, ang pinatutungkulan po niya doon, yung rally po ng Iglesia ni Cristo, mga kabida, kung saan po tumayo ito hong si Senator Amy Marcos sa stage, para paratangan po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na gumagamit po ng illegal na droga. Sa aking pagkakaintindi po doon ho sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida, hindi po talaga literal na yung tumayo sa stage po ay hindi po niya kapatid. Ibig sabihin yung physical na pagkatao po ng senadora, mga kabida. Ang ibig sabihin po niya doon is yung behavior. Most likely, yun yung pinatutungkulan po niya doon, mga kabida. Dahil hindi po niya inaasahan po, mga kabida, na yun yung sasabihin po ni Senator Amy Marcos laban po sa kanya. Kaya nasabi po niya na hindi po niya kapatid yung tumayo po doon.
yung nakita po natin sa TV. Because hindi ganun yung attitude po ng kanyang kapatid. Kaya nga, nababahala nga raw, yung kanyang pamilya, mga kaibigan, kahit na po mga pinsan, sa ipinakita po ni Senator Amy Marcos. Kasi po, yun nga marami hong nagtataka din, mga kabida, kung bakit ganun yung sinabi po ng presidential sister. Considering nasa publiko okay lang sana yun, kung nasabi po niya mga kabida yun, sa pribadong paraan, hindi. In public, mga kabida, sa harap ng libu-libong mga tao po, na nakapanood. Hindi nga libu-libo lang million siguro, kasi kasali po yung social media po, mga kabida, Kaya yun yung ibig sabihin po ng Pangulo na hindi po yun kanyang kapatid ang nakita po natin sa TV at nagsalita laban sa kanya, mga kabida. Pero sumagot dyan, si Senator Amy Marcos, mga kabida. Ano po ang sagot ni Senator Amy doon ho sa naging pahayag po ng Pangulo, Eto, babasahin ko lang po, okay? Mula mismo to sa kanyang official Facebook page po, ng presidential sister, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito, Bongbong, ako to, kung ano-ano na nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ayan. Ito yung sinabi po ni Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page, mga kabida, bilang tugon doon po sa pahayag po ng Pangulo, kung saan po, mga kabida, sinabi po ng Pangulo na hindi daw si Senator Amy yung nakita ho natin sa TV, nagsalita sa ibabaw ng stage po, mga kabida, at pinaratangan po siya, na gumagamit ng illegal na droga. Alright? Ang aking pagkakaintindi po, sa relasyon nitong dalawang magkapatid, parang strange na talaga ito, Kasi biruin mo, nung sinabi po ni Senator Amy, nung siya po ay nagsalita during the Iglesia ni Cristo rally po, mga kabida, 3 taon na raw, na hindi ho sila nag-usap. Okay? It has been 3 years na hindi ho sila nagkita at nag-usap, mga kabida. So, ganun po kahaba yung panahon na wala ho silang komunikasyon po, mga kabida. Kung tutuusin po, malapit lang po yung Malacanang, So, meron talagang problema ito hong dalawa. So, most likely, para sa akin, ang ugat ho dito is yung, siguro, nakikita ko ni Senator Amy Marcos yung ginagawa po ng Pangulo, mga kabida, na ayaw ho niya, mga kabida. Kagaya na lang po dun ho sa kanyang aligasyon, na gumagamit ng illegal na droga. Ilang beses na raw niya itong pinaalalahanan po, mga kabida, ngunit ganun pa rin, Okay? Mas lumala pa raw. Okay? Ito kung si Bongbong Marcos, But anyway, it's a family matter po, Pero kahit na it's a family matter, meron pong concern dito ang publiko. May concern po ito, mga kabida, sa sambayan ng Pilipino because Marcos Jr. is the President of the Republic of the Philippines. Okay, meron po siyang pananagutan sa taong bayan po, mga kabida. Deserve po ng taong bayan, mga kabida, na malaman po yung katotohanan po. Ano ba talaga yung totoo? Yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na siya ay gumagamit po ng illegal na droga, mga kabida, totoo ba yun o hindi? Ganun lang po yun So the best thing na gagawin po ng Pangulo dito, once and for all, para mawala ito, matapos itong usaping ito, mga kabida, At saka hindi naman po si Amy Marcos po yung unang nagsalita ho dito, mga kabida. Di ba, kung maalala ho ninyo, si President Rodrigo Roa Duterte, siya yung unang nag-akusa po kay Pangulong Marcos, mga kabida, na si PBBM ay addict, gumagamit ng illegal na droga, partikular na po yung coke. Okay, pangalawa po, ito hong si Cathy Binag, mga kabida. Alright? At marami pa po. Hindi lang po ito hong si Amy Marcos. Kumbaga, yung paglabas po ni Senator Amy Marcos, mga kabida, parang kumpirmasyon na lang po yun, doon po sa usap-usapan po, okay?
mga kabida, ng ilang mga personalidad na nakakakilala po mga kabida kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, parang yun yung kumbaga eye-opener po yung sinabi po ni Senator Amy patungkol ho sa kanyang kapatid. Kaya nga sinasabi ko po mga kabida at in fact ito yung parati kong idinidiin na ang best thing na pwede hong gawin po ng Pangulo para lang po matigil ito hong isong ito is to submit himself for a hair follicle test. Ganun lang po yun. Okay? Patunayan po ng Pangulo na hindi po totoo yung allegation. Hindi lang po simpleng denial, mga kabida. In fact, yung pagsalita po ng Pangulo po, mga kabida, is it's too late na po yun. Why? Ilang araw na po yung lumipas po, after na nagsalita ito kung si Senator Amy Marcos, wala kang narinig mula sa Pangulo. Ang nagsalita lang po in behalf sa Pangulo po, mga kabida, ito kung kanyang mga lieutenants at barkers, si Undersecretary Claire Castro, okay? Sino pa yung iba pang mga nagsalita, kung saan po ay dinidepensahan po ang Pangulo po, mga kabida, Hindi po mismo ang Pangulo, hindi po ang First Lady. In fact, ang First Lady hindi po nagsalita Okay? Hindi po tumugon yung First Lady doon sa aligasyon kung saan po ay idinamay din sa doon, At maging ito kong kanila pong anak na si Congressman Sandro Marcos. Although pumalag ito kong si Congressman Marcos, the day after, naglabas po ng statement, mga kabida. Pero ito kong si First Lady, wala Okay? Kaya nga, sabi ng ilan po sa mga netizens po natin na it's too late. Okay? Ito kong ginawang press conference ni PBBM with regard doon sa allegation po ni Senator Amy Marcos. At in fact, doon sa press ko na yon, hindi po categorically dininay po ng presidente po, mga kabida. Ang sabi lang po niya doon, ayaw po niyang magsalita about dirty linens in public, mga kabida. Yun lang po yun. Hindi po niya sinabi, hindi po totoo yun. Okay? Gawa-gawa lang po yun ni Senator Amy Marcos, mga kabida. See? Yun yung napakalaking tanong din, mga kabida, kung bakit ayaw po ng Pangulo na sumailalim sa hair follicle test para once and for all, matapos na po ito. Kung hindi po totoo, yun. Pwede hong gumawa po ng aksyon ng Pangulo, mga kabida, legally, doon po sa mga nag-akusa at sumira po sa kanyang pangalan po dito, Okay? Maliban na po siguro kung may bahid katotohanan po yung bali-balita at aligasyon po ni Senator Amy Marcos. Kaya siguro ayaw ho na mag-submit ito hong Pangulo sa hair follicle drug test, mga kabida. Actually, dalawa lang po yun posibilidad po doon. Unang-una, ayaw ho ng Pangulo doon sa hamon na sumailalim po siya ng hair follicle test because unang-una, totoo yun. Pangalawa po, ayaw po ng Pangulo na sumailalim sa hair follicle test because hindi po niya i-dignify yun, mga kabida. Napakababaw yung aligasyon na yun, Pero para sa akin po, hindi po mababaw yun, mga kabida, Meron pong probative value yun, yung sinabi po ni Senator Amy Marcos. Kaya nga, gusto hong patunayan dapat ng Pangulo, mga kabida, na yung sinabi ng kanyang kapatid, basura, hindi po totoo. Okay? So, may ilalim po siya, sa hair follicle drug test. Para pagkatapos niyan, kung mag-negatibo, tapos ang lahat. Okay? Wala na pong pag-uusapan patungkol sa kanyang illegal drug use, mga kabida. Pero kung positibo, yun yung problema po doon, mga kabida. Okay? So, what do you think? Anong sa tingin ho ninyo? Ito hong ginawa po ng Pangulo. Nagpa-press con pero hindi po categorically dininay yung aligasyon po ni Senator Amy Marcos, mga kabida. Okay? Diba? Do you think it's too late na po? Huli na po ang lahat?
Okay? Para po sumagot ang Pangulo, mga kabida, dun ho sa aligasyon. Alright? Marami ding nagsasabi na yung pagpapreskon daw ng Pangulo ay bilang pantabon daw yun, ano? Doon ho sa video po ni Zaldico, ano? Na lumabas din kahapon, ano? Mga kabida. Okay? Para hindi po gaano pag-usapan po yun, at ang pag-usapan po is about doon ho sa komento po ng Pangulo na yung nasa stage daw na tumayo at nagsalita laban sa kanya ay hindi po niya kapatid. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.